Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nakapost sa social media mga kababayan. Ito pong pahayag ni Senator Bongo. Ito po, komento po natin. Ito po ay napaka-importante po sa isang leader, lalong-lalo po sa pagiging presidente ng bansa. Ito po mga kababayan, basahin po natin at komentuhan po natin. Ito po ang pinost po ni Senator Bongo na pinag-uusapan po sa social media, mga kababayan. Ayon po kay Senator Bongo, tapat at malasakit na gobyerno dapat noon pa. Yan dapat hindi naputol po yan. Yung tapang at malasakit na gobyerno noon panahon ni Pangulong Duterte dapat pinatuloy. Pinatuloy ng tuloy-tuloy dapat po yun. O dapat po yan, mga kababayan. Tama po yung sinabi ni Senator Bongo eh. Yung tapang at malasakit kailangan po talaga sa ating bansa. Dahil una-una talagang kailangan mo ng tapang dyan para sugpuin at labanan. Lalo-lalo pong korupsyon at ang pulburon, mga makakaliwa, ang mga oligarkiyang naghahari po sa ating bansa na talagang nagpapahirap din po sa ating bansa umano, ay kailangan mo po talaga ng tapang at syempre po yung malasakit at pagmamahal sa bansa, mga kababayan. Napaka-importante po yan. Dahil yan po ang nakita po natin sa pamilya Duterte, lalong-lalo po kay dating Pangulong Duterte na talagang nilabanan niya po lahat. Nilabanan niya lahat, lalong-lalo po ang naghaharing oligarkiya sa ating bansa. Nakita naman po natin, yung hindi po natin alam na grabe na po pala ang mga utang ng mga oligarkiya sa ating bansa. Nasingil po. Di po ba? Nasingil. Tapos yung mga napakaraming nilabag sa batas, naipasara pa ang isang giant station. Hindi po ba? At lalong-lalo po yung mga oligarkiya. Grabe po, nasingil sa mga buwis. Yung isa pa nga, yung may-ari ng Philippine Airlines, di po ba? Napakatindi po. Ilang bilyon po ang binalik niyan at marami pang iba, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ni Senator Bongo ay talagang totoo po yun. Hindi nga lang po nangyari yan dahil nga po nabudol tayong mga Pilipino. Dahil ang sinasabi nila, kaya po sila nakipag-alyansa sa mga Duterte, kay Vice President Sara Duterte, dahil ipagpapatuloy nila tuloy-tuloy ang nasimula ni dating Pangulo Duterte. Yung pala, ang gagawin pala nila, mga kababayan, ay kabaliktaran. Pababagsakin pala ng pababagsakin pala ang mga Duterte. At ipinakulong pa, kidnapping pang ginawa doon sa matanda, mga kababayan, na marami ng sakit. Isang dating Pangulo na traidor pa. Pati po ng mga men in uniform na mga walang bayag umano. Nagpagamit po sila sa politika umano. Ang ating mga men in uniform generals. Hindi kaya? Kaya nga po dyan po natin nakita yung malasakit eh. Yung malasakit po kay dating Pangulo Duterte, kay dating Pangulong Duterte, yung malasakit niya sa tao. Talagang binigyan niya po dahil nakita naman po natin kung gaano kalaki ang problema nung panahon na yon. Hindi po ba? Lahat halos binangga niya. Pati po ang narco-politics. Grabe po ang narco-politics noon na ginagamit po ang mga pulburon sa buong bansa. Hindi po ba? Yan na naman po ang nangyayari sa ating bansa. Lugmok na naman. At bumalik na naman at grabe na naman po. Yung napalaking porsyento na po na nabago sa ating bansa, bumalik na naman sa simula at grabe pa po ang nangyari. Dahil unang-una, mga kababayan, sinamahan pa nila ng isang damukal na korupsyon. Hindi po ba? Grabe po. Kaya kung makakabalik po ang mga Duterte, lalo-lalo po ang Vice President, mga kababayan, ay napakaganda po. Dahil kahit papaano po ay makakabangon kahit papaano ang ating bansa at mapapanagot po ito po mga kawatan at lalong-lalo po masisilip na naman ang mga elite, ang mga oligarkiya kung nagbabayad na naman ba sila ng tamang buwis sa ating sa gobyerno. Di po ba? Kailangan po masilip na naman yan. At siyempre po, ang gustong-gusto natin, mabuksan po ang libro ng mga politiko.
lalong-lalo po ng mga congressman at senador nang magkaalaman po kung gaano na po kalaki ang mga pinagnanakaw nila sa ating buwis. Hindi po ba mga kababayan? Kaya napakaganda rin po. Maganda rin po maging tandem po yan. Si Senator Go ay maganda rin po maging tandem po ng Vice President yan. Dahil nga po, yan po ay may tapang at malasakit din po yan. Dahil nga po yung ginawa niya po na isang batas, yung sa ating sa ospital, di po ba? Yung Malasakit Center, napakalaking bagay po yan. At dahil naisabatas po yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Naisabatas po yan yung Malasakit Center. Kaya po, malaking tulong po yan sa Luzon, Visaya, Mindanao at sa lahat ng mga Pilipino. Hindi po ba yung Malasakit Center? At yung ginawa din po ni dating Pangulong Duterte na sayang at hindi po ipinagpatuloy. Yung 100 million every month na binibigay po sa mga ospital katulad po ng PGH, yung mga government hospital katulad po ng PGH, meron pong budget na 100 million a month. Mga kababayan, binibigay po yung extra para po lalong maraming matulungan na mga kababayan natin Pilipino. Pero hindi na po yata pinagpatuloy, mga kababayan. Tinanggal na po yata ng kasalukuyang gobyerno ngayon. At kaya po marami pong naging malaking problema po dyan. Dahil imbis na marami kang matulungan, syempre po, balik na naman po sa umpisa na para ka nagmamakaawa sa gobyerno. Hindi po ba? Kaya po mabuhay po kayo, Senator Go. At nakita po ng taong bayan yan. Kahit po na yan po ay hindi nyo rin nababanggit, pero nasa puso na po ng taong bayan yung ginawa po ng pamilya Duterte. Lalong-lalo po yung sinasabi nyo pong tapang at malasakit. Nakita po yan at nasaksihan ng taong bayan. Lalong-lalo po yung matitino. Yung matitino, mga kababayan, hindi po yung mga gago, gahaman at lulong sa pulburon at mga magnanakaw. Hindi po nila maintindihan yan dahil po sa sobra nilang ganid, greedy at kaswapangan. Hindi po ba mga kababayan? Kaya po si Senator Bongo ay isa rin po yan sa po pwede pong pagpilian ng ating Vice President Sara Duterte. Marami po yan. Naandyan pa po sila Senator Marcoleta. Hindi ba? Yung sinasabi nga po na si Senator Robin Hood Padilla. At ito po, pwede po ito. Pwede rin po pagpilian si Senator Bongo, mga kababayan. Pero yung sinasabi po nila, pinauugong nila, yung si Senadora Amy Marcos, pwede. Huwag na po. Okay na po. Okay na tayo. At naranasan na po natin ang Marcos, ang anak, mga kababayan. Pati nga ang apo, naranasan na natin. Huwag na, okay na. Huwag na tayong magbaka sakali. Dahil una-una, sila po ang nambudol sa atin, mga kababayan. At syempre, marami pa pong po pwede po dyan, mga kababayan. At ang desisyon naman po ay nasa ating Vice President. Nahandyan po sila Senadora Marcoleta, si Senator Go, si Senator Robin, at nahandyan din po si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba? At nahandyan din po ang kapatid. Nahandyan po si Mayor Baste. Nahandyan po si Congressman Pulong. Hindi po ba? Marami po magpapatuloy. At ang kailangan po kasi ng bansa, yung tinatawag po na tuloy-tuloy, yung sinasabi ni Senator Bongo, dapat tuloy-tuloy, ipatuloy yung pagbabago at yung pag-unlad ng bansa. At syempre ang nakikinabang dyan, taong bayan. Hindi po ba? Dahil unang-una, papasok ang maraming investor o mga mag-i-invest sa ating bansa, lalago ang turismo at magkakaroon ng maraming trabaho dahil nga po pagpapatuloy po ang sinasabing build, hindi po ba? At malaking bagay po yan sa ating bansa dahil pwede pong mangyaring bumaba ang mga bilihin sa ating bansa. Hindi po ba? At syempre, makakabayad pa tayo ng utang kung may pumapasok na ekonomiya sa ating bansa. Hindi po ba? Hindi po katulad ngayon, mga kababayan. Sana po dumating po ang pagkakataon na ipagkaloob po ng may kapal na isang Duterte na naman po ang manungkulan sa ating bansa para po ang mga Pilipino ay hindi na po tuluyan
mapunta sa kumunoy at sa kahirapan. Maraming salamat po, Senator Bongo. Mabuhay po kayo. At thank you po sa inyo mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. Kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Herson ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, kay Gay at Shena, kay Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kababayan. Tuloy-tuloy lang po tayo ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte. Tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. Lalo-lalo po ang ating Vice President na sana po lagi po siyang ingatan. At ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. At tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!